ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. Ayan na, mabibigo po kayo at makikita nyo kung anong tunay ng anyo ng Pilipino pag sobra na, talagang lalaban na. Ang hindi ko na maintindihan, again, Mr. President PBBM, naku po, ang Speaker of the House, nananatiling Speaker dahil sa inyong suporta. Huwag nyo naman pong payagan na babuyin ang ating mga proseso na nakasaad sa ating saligang batas. Mantakin mo, People's Initiative, naging Congressional Initiative. Nako mga taong bayan, panahon na po para magalit. Sobra na po. Ang sarap magmura, napakagahaman mo, tambaluslos, kapal ng mukha mo. Parang awa nyo na, ang ayudang yan, hindi yan pera ng jutang din ng politikong yan. Peste, ang papamura ka talaga. Parang panluloko at pansusuhol na mga ganid sa pera at kapangyarihan. Parang wala na sa katinoan ang mga diskarte, sobrang dubi na kung lumaban. Tao pa ba mga grabe naman to HOR, medyo makapal ah. Gawing panluloko na to, gusto nyo mapahaba ang termino nyo, kaya gusto nyo ng tsa-tsa. Marcia Romualdez, hindi papayag ang mamayang Pilipino na ikaw ang maging leader ng bansang Pilipinas. Kapag tambalustos na yan, mga kababayan, wag po tayong paluloko sa mga ganitong gawain. Magtulong-tulong ang lahat ng Pilipino para ipaalam sa lahat. Kung may ayudang ibibigay, kunin ang pera. Pero huwag na huwag pipirma. Ito po ay case of death o halik ng kamatayan sa ating bayan. Nalugmok na sa kahirapan. Kung tambaluslos, kunin ka na sana ni Satanas. Usapan ngayon ang kumakalat na papel na pinapipirmahan at sinasabay sa pamimigay ng ayuda. Ito ay para makakuha ang Congress ng pirma para baguhin ang Constitution o tsa-tsa na ito kung hindi pa sarili ang layunin, kung may papaliwanag ng maayos sa mga tao. Kaso, ang layunin naman ng susulong nito ay para sa term extension at para hindi na magkaroon ng 2025 election at maging Prime Minister si Tambaluslos. Ang talaga namang mga gahaman sa kapangyarihan, ngayon po ang sasalawlain ng ating saliging batas. Mantakin nyo para sa 100 pesos. Gusto nilang babuyin ang isang pamamaraan na nagbibigay lakas sa taong bayan, nag-i-institutionalize ng people power. Pero mapapahiya po kayo dahil ang taong bayan, kukunin ng 100 pesos ninyo, walang pakialam sa inyong mga ninanais na magkaroon pa ng mas malaking at mas marawak pang kapangyarihan. Kayo po ay hagupitin ng galit ng taong bayan dahil ini-insulti po ang taong bayan kung akalain nyo yung pinakasagradong batas sa ating bayan at saligang batas ay maamendahan para lang po masuportahan ang yun nga po no, paghahangad ng isang tao sa kapangyarihan na hindi niya makuha diretso sa taong bayan. Mabibigo po kayo at makikita nyo kung anong tunay ng anyo ng Pilipino pag sobra na, talagang lalaban na. Ang hindi ko na maintindihan, again, Mr. President PBBM, naku po, ang Speaker of the House, nananatiling Speaker dahil sa inyong suporta. Huwag nyo naman pong payagan na babuyin ang ating mga proseso na nakasaad sa ating saligang batas. Tama po yan. May karapatan ng lahat na magsabi, magbigay ng suhestyon kung paano babaguhin ang saligang batas. Pero una-una, huwag naman po sa mga pamamaraan na sinasalawla yung ating mga institusyon. Mantakin mo, People's Initiative, naging Congressional Initiative, at saka hindi pa yan. Constitutional Amendment for sale. Hindi pa ba sapat na napakadami ng mga politiko na binibili ang kanilang mga posisyon? Pati ba naman yung pagbabago sa saligang batas bibilhin sa taong bayan? Nako mga taong bayan, panahon na po para magalit. Sobra na po. Yung mga ginawa nila, pagtanggal sa budget ng Vice President, yung pagliliti sa ating dating Presidente at sa ating VP sa ICC, siguro po lahat yan ay mga issue lang ng politika. Pero pagdating po sa saligang batas, sagrado na po yan. Huwag naman pati yan sasalawlain. Ang tanong, sino nga ba ang gumagastos para dito sa initiative neto? Hindi pa nga po malinaw kung bakit ang Kongreso ay merong liquidation by certification na talaga naman pong sadyang sila lang sa lahat ng branch of government ang may ganyang polisiya. Ngayon, ito na naman ang People's Initiative na nagmumula sa Kongreso na alam nating napakamahal. Mantakin nyo, anong 12% ng 65 million registered voters? Sige nga, mathematician. Ang 10% ay 6 million. Dagdagan pa ng 0.5, that will be 9 million.
9 million votes ang kinakailangan natin. 12% kada distrito. Kung mamibigay sila ng 100 pesos each, magkano yun? 90 million na yun. Doon sa pamimigay lang na tag 100 pesos. 9 billion kung dadagdagan mo ng 2 kung ita-times mo ng 100. Ganun ba? 9 billion! O saan na naman galing po yun? Kabago na nagbigay ng kanyang opinyon ay itong si Davao City 1st District Congressman, Representative Paulo Pulong Duterte, no? Anak po ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basahin lang natin, attorney, para at least mabigyan ng konteksto yung ating mga kababayan. Kasi kung mababasa mo lahat, talagang nandun yung diin. At parang, ito lang, basahin na lang natin. Sabi dito, and I quote, "This so-called People's Initiatives for Charter Change is nothing but pure PI. I was informed that PBA party list Congresswoman or Representative Margarita Mix Nograles, siya na naman pala. taga First District din to is spearheading the PI movement in Davao City. I am against this people's initiative as this is not the people's voice, but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. I also would like to inform all Davaoeños, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion pesos from your NEP, National Expenditure Program budget for the district, so District 1 alone lang, and left only a measly 500 million pesos for Davaoeños this year. Kalahating bilyon lang po mula sa 2 bilyong piso. To all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS. Ayokong banggitin, BS lang din Buti BS lang yung sinabi ni Congressman Bachelors Polo. of Science. Because I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga Davaoeños na bumoto kay PBBM. I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my districts. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang... Sino kaya itong peking Panginoon? Naku, lagot ka. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Davaoeño. I have kept my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. To all Davaoeños, do not sell your soul for a mere 100 pesos or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person, isa lang, dreaming to be great in Congress, to perdition, that is your choice. Ayan na. Narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit, nananawagan at mga dismayadong mga netizens. Gustong maging Prime Minister dahil hindi kayang manalo sa malinis na eleksyon. Gunggong na tambalos-los. Talaga itong Marcos Romualdez, Mandrugas, mandarang panggagago ni Martin para di mawala sa poder. Bagong Pilipinas, ito na ba yun? Panggagago Romualdez, isa kang kurap at walang kwentang pirmahan hanggat hindi ito napag-usapan ng buong bayan. Itong mga buhay na nag-iikot sa probinsya para magpapirma ng amendments or revisions. In-explain kaya in Tagalog sa mga pirma kung ano yung article 1511 Section 1, kung bakit siya kailangang i-amend at anong kabutihan nito, nakakarami. Gusto namin ng pagbabago pero hindi para sa namumunong mga buhaya. Nabagay sa ating konstitusyon, dapat ito irereklamo kung sino ang nasa likod ng mga plano. Huwag kayong magpapaloko sa mga gagong politisyan na yan. Gusto lang makuha nila ang kanilang pansariling interes lamang. Kung magkagulo ang Pilipinas, dapat unahin ang mga leader para harangin ang mga plano nila. Uunahin ang leader bago magkagulo ang bansa natin. Gumagalaw ang mga buhaya. Yung iba naman, perma agad kasi akala perma lang sa pagtanggap ng ayuda. Hayagang panilin lang sa mga tao. Pagsabuatan sa kamatayan Black si Romualdez sa pamamigay ng ayuda ay lihim pa lang tinatarantado ang mga Pilipino na pamirmahin para sa balak nilang pagpapalit ng konstitusyon upang mapanatili sila sa kanilang kapangyarihan at mapagpatuloy. Maging matalino po tayo at labanan natin ang ganitong klaseng kalakaran na ginagawa ng mga galit sa kapangyarihan. Tayo, lakasan ng loob. Sabayan ninyo ako i-comment natin to sa page ng Armed Forces of the Philippines sa kita ng ginagawa ng gobyernong ito. Ano bang pwede natin gawin para protektahan mga sarili natin? Palala ng palala, wala tayong kakampi sa gobyerno. Tawagan ninyo ang mga kamag-anak nyo asap sa mga probinsya and warn them against this scheme. Sabihin nyo pag kumirma sila na di explain sa kanila. Parang binibigyan nila Pilipinas sa mga tao ito. Mukha mo, Martin Romualdez, House of Representatives, Philippines, Bongbong Marcos,
Marcos ang mastermind ng mga kabuktutan na nangyayari sa Pilipinas gamit si Romualdez at mga kurap at unprincipled congressman. Yung mga billions na ayaw ipaliwanag ng Congress kung saan napunta. Ayon, gamit sa pang-uuto na pinapalabas na ayuda sa taong bayan. Yung 500 billion na unprogram funds na binigay ng Congress kay Bongbong Marcos ay sure na pambribe at nakawan. Isama na ang Maharlika funds na sure legal plunder. Lahat yan ay planned, thievery, and plunder. Lupit ng panluloko na kahagalit ginagawa ng mga budol, tambalos ng forces of the Philippines. Mga sir, please po, wag nating hayaang abusuhin ang mga Pilipino. Sa mga taong mapagsamantala at mga greedy politicians, kayo lang po ang aming sandala. Alam na ito, bastos sa lahat na bastos, itong si Romualdez. Salamat na lang at may nag-bother di pa alam ito. Karamihan sa mga bola nito ay taga-probinsya sa hirap ng buhay. Kahagat sila ng walang kaalam-alam sa pipirmahan nila. Maging mapanuri mga kababayan, wag niyo ipagbili ang dignidad nyo at ang kalayaan natin mga Pilipino na magsalita kung ano ang tama para sa forces of the Philippines. Do not allow this. Make your biggest move now. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.